Nicholas and Melissa. Isang taon na nakakalipas mula nang wasakin ni Nicholas Montenegro ang puso ni Dr. Melissa Reyes. Ngayong nakabangon na siya at nakatakda ng ikasal sa napakabait na si Dr. Lucas, isang aksidente naman na magtatagpong muli sa landas nila ni Nicholas. Nagising si Nicholas na walang ibang maalala kundi ang katotohanang mahal na mahal niya si Melissa. Noong panahong masaya pa sila dahil sa pakiusap ng amang si Don Manuel, napilitan si Melisang magpanggap bilang asawa ng lalaking pilit niya lang kinalimutan. Sa pagitan ng mga kasinungalingan, alagang puno ng pagmamahal at nagbabantay na si Lucas, paano mapapanatili ni Melissa ang pader sa kanyang puso kung ang tanging alam ni Lucas ay asawa siya nito? Magandang araw mga ka-Views TV. Naritong muli ang isang kwentong magpapakilig at magpapaiyak sa inyo, kung saan ang bawat pag-ibig ay may lalim at ang bawat sugat ay may dahilan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang St. Camillus Medical Center ay balot ng karaniwang ingay sa isang busy na ospital. Ang mabilis na yapak ng mga nurse, ang mahinang bulungan sa hallway, at ang paminsan-minsang pagtunog ng paging system. Ngunit para kay Dr. Melissa, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot nang mabasa niya ang pangalan sa hawak ng medical chart. Nicholas Montenegro, 31 years old, involved in a high-speed vehicular accident, severe head trauma. Paulit-ulit na binasa ni Melissa ang pangalan ni Nicholas, ang lalaking dahilan kung bakit siya nagpakalunod sa trabaho sa loob ng isang taon para lang makalimot. Ang lalaki na sumira sa mga pangarap niya, ngunit ngayon nakahiga sa ICU at siya nakatalagang magligtas dito. Huminga siya ng malalim, inayos niya ang kanyang white coat at pilit pinakalma ang nanginginig ng mga kamay. Bilang isang top neurosurgeon, profesionalismo ang dapat manaig. Pagpasok niya sa pribadong silid, ang amoy ng antiseptic at ang ritmong beep ng heart monitor ang sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng mga puting kumot at samot-saring tubo, nakahiga ang lalaking minsan niyang tinawag na tahanan. May benda to sa ulo at mga galos sa mukha, ngunit ang matangos na ilong, ang pamilyar na panga ay hindi nagbago. Sa kabila ng galit na itinanim niya sa puso, isang matinding kirot ang naramdaman ni Melissa na makita tong mahina at walang malay. Dahan-dahang lumapit si Melissa para suriin ang mga vital signs nito. Habang tinitingnan ang pupil response ni Nicholas, bigla na lamang gumalaw ang mga daliri ng binata. Isang mahinang salita ang lumabas mula sa mga tuyong labi nito. Nicholas, narinig mo ba ako? I am Dr. Reyes. Malumanay na sabi ni Melissa. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Nicholas. Malabo pa ang paningin nito sa simula, pikit dilat na tila kinikilala ang paligid. Nang sa wakas mag-focus ang kanyang mga mata sa mukha ni Melissa, isang ekspresyon ng matinding ginhawa at pagmamahal ang rumihistro sa mukha ng binata. Isang tingin na matagal nang hindi nakikita ni Melissa. Love? Mahinang sambit ni Nicholas. Ang boses nito ay paos pero puno ng pagsuyo. Napaseryoso si Melissa. Nicholas, sandali. Anong sabi mo? Love, you're here. Pilit ng pag-abot ni Lucas sa kamay ni Melissa. Nang mahawakan niya ang palad ng doktora, mahigpit niya itong pinisil. I had a bad dream. Akala ko na wala ka, mabuti na lang, gising na ako. Don't leave, okay? Nicholas, Hindi naman natapos ni Melissa ang sasabihin dahil biglang napapikit sa sakit si Nicholas at muli nawala ng malay dahil sa epekto ng gamot. Naiwang tulala si Melissa habang hawak pa rin ni Nicholas ang kanyang kamay. Sa puntong yon, pumasok ang resident doctor na naka-duty. Doc, base sa huling MRI, may retrograde amnesia ang pasyente pero mukhang ang huling alaala niya ay bago pang naka-duty. Nangyaring hiwalay ninyo isang taon ang nakalilipas. Sa isip niya, kayo pa rin at asawa ka pa rin niya? Nabitawan naman ni Melissa ang chart, ang singsing na suot niya sa kanyang kaliwang kamay. Ang engagement ring mula kay Lucas ay tila biglang bumigat. Paano niya ipapaliwanag ang isang taong may amnesia na ang asawa na hinahanap nito ay ikakasal na sa iba sa loob ng ilang linggo? Lumabas si Melissa mula sa ICU na tila pagod na pagod. Kahit kasi simula pa lamang ng kanyang shift,
Ang sakit ng pagkakahawak ni Nicolas sa kanyang kamay ay tila nanonood pa rin sa kanyang balat. Sa labas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na figura, si Don Manuel Montenegro. Ang matanda ay bakas ang puyat, gulo ang buhok at dati laging maayos at may hawak na rosaryo. Melissa, iha? Mabilis na lumapit ang matanda sa kanya. Kamusta ang anak ko? Gising na ba siya? Huminga ng malalim si Melissa. Stable na ang kanyang physical condition, tito, pero may problema po. Ayon sa neuropsych evaluation, Nicholas is suffering from retrograde amnesia. Ang huling alaala niya ay mahigit 1 taon nang nakakalipas. Nalaki ang mga mata ni Don Manuel, ngunit sa halip na lungkot ay tila isang kakaibang pag-asa ang sumilay doon. Ibig sabihin, hindi niya naaalala ang paghihiwalay ninyo? Hindi niya naaalala na iniwan ka niya? Tumango si Melissa nang may mabigat sa dibdib. Sa isip niya, kami pa rin. Tinawag niya akong love, tito. Kailangan nating sabihin sa kanyang totoo habang maaga pa. Delikadong magpatuloy sa maling akala. Dito na biglang lumuhod ang matanda sa harap ni Melissa. Isang bagay na hindi niya inaasahan na gagawin ng isang makapangyarihang don. Pakiusap, Melissa. Ang sabi ng ibang doktor, ang stress o biglaang trauma sa balita ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak niya o clotting. Buhay lang ng anak ko ang hinihiling ko. Magpanggap ka muna, iha, kahit hanggang sa lumakas lamang sa Nicolas. Pero tito, ikakasal na ako. May nobyo ko na umaasa sa akin? Halos pabulong na sigaw ni Melissa habang tinataas ang kanyang kaliwang kamay kung saan kumikinang ang diamanting singsing mula kay Lucas. Si Lucas, hindi ko siya pwedeng saktan ng ganito. Si Lucas ay isang doktor din. Maiintindihan niya ito bilang isang medical necessity, giit ni Don Manuel. Isang buwan lang, Melissa. Iligtas mo lang ang anak ko mula sa kalituhan ng isip niya. Sakto pagkatapos ng usapan, lumingon si Melissa at nakita si Dr. Lucas Valdez na naglalakad sa hallway. Gwapo, matangkad at may ngiting laging nagpapakalma sa kanya. Si Lucas ang kanyang safe person, ang lalaking binuo siya nung sinaktan siya ni Nicolas. Sweetheart, bakit narito si Don Manuel? Tanong ni Lucas paglapit ng boses ay puno ng pag-aalala. Tinignan ni Lucas sa matanda at pagkatapos ay ang namumulang mga mata ni Melissa. Hindi kaagad nakapagsalita si Melissa. Paano niya sasabihin sa lalaking pakakasalan mo na hiling ng tadhana na maging asawa ka muna ng iyong ex-boyfriend? Mga bagay na nagpapalito sa kanya. Lucas, panimula ng dalaga, ang kanyang boses nanginginig. Si Nicolas, gising na siya, pero ang akala niya kami pa rin. At pakiusap ni Don Manuel, kailangan ko siyang alagaan bilang asawa niya. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo, tila isang taling handang maputol. Tumingin si Lucas kay Don Manuel, pagkatapos ay kay Melissa. Bilang isang doktor, alam niya ang komplikasyon ng amnesia, pero bilang isang lalaking nagmamahal, naramdaman niya ang malamig na sakit ng takot. Nanatiling tahimik si Lucas habang nakatingin sa mga mata ni Melissa. Bilang isang cardiologist, alam ni Lucas kung gaano kadelikado ang pressure sa puso't utak ng isang pasyenteng galing sa malubhang trauma. Pero bilang lalaking nagmamahal kay Melissa, parang may humihiwa sa kanyang puso sa ideyang magiging asawa muli ito ng lalaking nanakit dito noon. Isang buwan, Lucas, mahinang sabi ni Melissa. Ang kanyang mga kamay nakakuyom sa bulsa ng kanyang white coat. Para lang sa recovery niya. I'm doing this as his doctor, not as his ex. Pakiusap na saan ng dalaga. Huminga ng malalim si Lucas. Hinawakan na magkabilang balikat ni Melissa. Alam ko, babe, I trust you. Pero pangako mo sa akin, huwag mong hahayaan na makuhang muli ng nakaraan ng puso mo. I will be right here, waiting for our actual wedding day. May pilit ng ngiti na saad ng binata. Dahil sa basbas ni Lucas, nagsimula ang unang gabi ng pagpapanggap. Upang maging kapanipaniwala, kailangan magsuot si Melissa ng isang wedding ring. Inabot ni Don Manuel ang isang pamilyar na singsing. Ang orihinal na engagement ring na isinauli ni Melissa kay Nicolas 1 taon na ang nakalilipas. Sinuot niya to sa chain ng kwintas niya mula nang maghiwalay kayo, bulong ni Don Manuel. Hindi niya ito kailanman binitawan, iha. Mabigat ang loob na sinuot ni Melissa ang singsing sa kanyang daliri. Pansamantalang tinago niya ang singsing ni Lucas sa loob ng kanyang kwintas.
Pagpasok niya ng silid ni Lucas, ang dilim ay binabasag lamang ng liwanag mula sa mga medical monitor. Love? Mahinang tawag ni Nicholas nang marinig ang pagbukas ng pinto. Lumapit si Melissa at naupo sa tabi ng kama. Gising ka na pala, Nicholas. Dapat nagpapahinga ka na. I was waiting for you, sabi ni Nicholas habang pilit na inaabot ang kamay ni Melissa. Nang maramdaman nito ang singsing sa daliri ng dalaga, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm so glad you're wearing it. Akala ko sa panaginip ko itinapon mo to. Kala ko iniwan mo na ako. Kumirot ang puso ng dalaga. Ang Nicholas na nasa harap niya ngayon ay hindi ang cold at workaholic na lalaki na nakipaghiwalay sa kanya noon. Itong Nicholas na nakilala niya noong unang taon ng kanilang relasyon, mapagmahal, maalaga at tila siyang buong mundo nito. Sleep now, Nicholas. I'm here, sabi ni Melissa habang hinaplos ang buhok ng binata. Will you stay? Promise me you won't go when I fall asleep? Pakiusap ni Lucas, ang kanyang mga mata unti-unti nang pumipikit dahil sa gamot. I'll stay, pangako ni Melissa bagaman ang bawat salita ay parang isang kasalanan laban sa nobyong si Lucas. Buong gabi di binitawan ni Nicholas ang kamay ni Melissa. Habang nakatingin sa natutulog na mukha ng ex-husband, sa isip nito, di mapigilan ni Melissa na mapatanong. Nasaan ang galit ko? Ba't parang mas nangingibabo ang pangungulila ko sa lalaking to? Ang gabi ay napuno ng katahimikan, ngunit sa puso ni Melissa isang gulo ang nagsisimulang mabuo. Ang pagpapanggap ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang puso ay tila nakakalimot na sa kasunduan na dapat itong sundin. Lumipas ang ilang araw na puno ng kalituhan para kay Melissa. Bilang doktor ni Nicholas, tungkulin niyang bantayan ang neurological progress nito. Pero bilang asawa, unti-unti siyang nalulunod sa mga gawin ni Nicholas na akala niya ay baon na sa limot. Isang umaga, pumasok si Melissa sa kwarto bitbit ang kanyang stethoscope. Nagulat siya na makitang nakaupo na si Nicholas sa gilid ng kama. May hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Ang paborito niyang inumin tuwing pagod siya sa duty. I asked the nurse to help me get this for you, love. Nakangiting sabi ni Nicholas. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila walang bahid ng sakit na idinulot nito. 1 taon na ang nakakalipas. Alam kong hindi ka nakatulog ng maayos kagabi dahil sa akin. You always get grumpy when you lack caffeine, but you love chocolate more when you're stressed. Natigilan naman si Melissa. Paano nito naalala ang ganong kaliit na detalye, gayong ang huling 6 na buwan ng kanilang relasyon noon ay puro bangayan at panlalamig? Salamat, Nicholas. Pero dapat nagpapahinga ka lang. Iwas tingin na sagot ni Melissa. How can I rest when my beautiful wife looks so tired? Hinatak ni Nicholas ang kamay ni Melissa at dahan-dahang pinaupo ito sa kanyang tabi. Inayos nito ang ilang hibla ng buhok na umaharang sa mukha ng dalaga. I missed this, Melissa. I missed us. Pakiramdam ko sobrang tagal nating di nagkasama ng ganito. Ang haplos ni Nicholas ay pamilyar, mainit, banayad at puno ng pagsuyo. Isang pamilyar na kaba ang nagpagulo sa puso ni Melissa. Ito ang Nicholas na minahal niya. Ang lalaking gagawin ng lahat para mapangiti siya. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Melissa na may Lucas na naghihintay sa kanya sa kabilang dulo ng hallway. Ngunit ang katahimikan, nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas, bitbit ng isang clipboard. Mel, kailangan natin ng signature mo para sa... Naputol ang sasabihin ni Lucas nang makita ang lapit ng mukha ni Nicholas kay Melissa. Ang kamay ni Nicholas nasa pisngi pa rin ng dalaga. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Nicholas. Ang malambot nitong ekspresyon ay napalitan ng talim at lamig habang nakatingin kay Lucas. Sino siya, Mel? Tanong ni Nicholas. Ang boses ay seryoso at may halong otoridad. Ah, Nicholas, siya si Dr. Lucas Valdez. Ang cardiologist mo? Mabilis na tumayo si Melissa. Pilit na dinidistansya ang sarili. Di na nagpaawat pa si Nicholas. Hinawakan niya ang bewang ni Melissa at hinatakto pabalik sa kanyang tabi. Isang possessive na galaw na nagpagulantang kay Lucas. He's a doctor, right? Pero bakit parang iba ang tingin niya sa asawa ko? And why does he call you Mel instead of Dr. Reyes?
Ramdam ni Melissa ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang selos ni Nicolas tila apoy na biglang nagliyab. Sa paningin ni Nicolas, si Lucas ay isang estranghero na nangingialam sa kanyang teritoryo. Sa paningin naman ni Lucas, si Nicolas ay isang multo mula sa nakaraan na pilit na nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Nicolas, please, professional lang ang lahat. Pakiusap ni Melissa habang ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. I don't like him, wife. Direktang sabi ni Nicolas habang nakatitig ng matalim kay Lucas. Sabihin mo sa kanya may asawa ka na at ako yon. Tumingin si Lucas kay Melissa, naghihintay ng depensa. Pero nanatiling tahimik ang dalaga dahil sa takot na baka mag-relapse ang kondisyon ni Nicolas. Ang sakit sa mga mata ni Lucas ay sapat na para makaramdam ng konsensya si Melissa. Sa gitna ng dalawang lalaking ito na malapit sa kanyang puso, unti-unti nang nawawala ang sarili ni Melissa sa ginagawa niyang pagpapanggap. 10:00 na ng gabi na makaalis si Melissa mula sa silid ni Nicolas. Mahimbing na ang tulog ng binata matapos ng isang hapon ng walang tigil na paglalambing at pag-ungkat sa kanilang mga alaala. Pagod ang isip, mabigat ang kanyang puso. Tinungo ni Melissa ang madilim na bahagi ng parking lot kung saan naghihintay ang pamilya ng puting sasakyan ni Lucas. Nakasandal si Lucas sa pinto ng kotse, nakapamulsa at nakatingala sa langit. Nang makita niya si Melissa, pilit itong umiti sa kanya pero hindi nakubli ang dilim, ang lungkot sa kanyang mga mata. Lucas? Halos pabalong na tawag ni Melissa. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakaalis. Ayaw niyang bitawan ng kamay ko kanina. Lumapit si Lucas, hinawakan ng magkabilang kamay ni Melissa. Ramdam niya ang lamig ng balat ng dalaga. Nakita ko ang tingin niya sa'yo kanina, Mel. Hindi yung tingin na isang pasyente sa kanyang doktor. Yun ang tingin na isang lalaking takot na mawala ang buong mundo niya. Yumuko si Melissa, hindi makatingin ng diretsyo. I'm so sorry, Lucas. Hindi ko sinasadyang saktan ka sa harap niya. Alam mo namang kailangan kong gawin to para hindi siya mag-relapse. Alam mo naman ang emotional stress ay maaaring magdulot ng seizure o stroke sa kanya ngayon. Alam ko, Mel. Doktor din ako, remember? Mapait na tawa ni Lucas. Pero ang hirap panoorin na hinahawakan ka niya sa paraang gusto kitang hawakan. Ang hirap parinig na tinatawag kanyang wife o love habang ako kailangang magpanggap na estranghero sa buhay mo. Tao lang din ako, nasasaktan, babe, at sana maintindihan mo. Huminga ng malalim si Melissa at hinawakan ang pisngi ni Lucas. 1 buwan lang, Lucas. Pagkatapos nito, itutuloy natin ang kasal natin. Lalayo tayo. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya na malayo sa anino ni Nicolas. Pangako? Tanong ni Lucas, ang boses puno ng pagsusumamo. Pangako, sagot ni Melissa pero sa loob-loob niya, tila may boses na bumubulong. Kaya mo ba talagang iwan si Nicolas kapag bumalik na ang lahat ng alaala niya? Kinuha ni Melissa ang engagement ring ni Lucas mula sa kanyang kwintas at hinalikan to sa harap ng nobyo bilang tanda ng kanyang katapatan. Ikaw lang ang mahal ko, Lucas. Huwag mong kalilimutan yan. Niyakap siya na mahigpit ni Lucas, isang yakap na tila humihingi ng kasiguruhan sa gitna ng magulong sitwasyon. Ngunit sa di kalayuan, isa sa mga bintana ng ospital, isang figura ang nakatanaw sa kanila. Si Nicolas na nagising dahil sa uhaw ay nakatayo sa may bintana ng kanyang silid sa 4th floor. Kahit malabo ang paningin dahil sa dilim, kitang-kita ni Nicolas ang kanyang asawa na nasa bisig ng ibang lalaki. Ang doktor na ayaw niya, ang kanyang kamao ay nag-igting at ang kanyang puso ay kailangang ingatan ng mas mabilis na tumibok sa galit. Ang amnesia ni Nicolas ay maaaring nagnakaw ng kanyang alaala pero ang kanyang instinct bilang isang Montenegro ay nanatiling matalas. At sa gabing yon, nangako siya, walang sino man nakukuha sa kanyang asawa. Ang hangin sa loob ng silid ni Nicolas tila napuno ng kuryente kinabukasan. Di mapakali ang binata. Sa tuwing papasok si Melissa, sinusuri ni Nicolas ang bawat galaw nito, bawat tingin at bawat pagkakataon na tumitingin ang dalaga sa pinto na tila ba may inaabangan. Ayoko na rito, love. I want to go home. Matigas na sabi ni Nicolas habang tinatanggal ang IV line sa kanyang kamay kahit di pa pinapayagan ng mga nurse. Nicolas, hindi pa pwede. Kailangan mo pa ng series ng tests?
Pag-aalala ni Melissa habang mabilis na lumapit para pigilan ang binata. No, I saw you last night, wife. Malamig na sabi ni Nicholas na ikinatigil ng mundo ni Melissa. Nakita kita sa parking lot, kasama ng doktor na yon. Bakit kailangan yakapin ka na ibang lalaki sa dilim? Napatras si Melissa, namumutla. Nicholas, he was just comforting me. Stressful ang trabaho. I don't care about his excuses. Sigaw ni Nicholas sabay hila kay Melissa papalapit sa kanya. Ang kanyang hawak sa braso ng dalaga ay hindi naman masakit, pero sapat na upang maramdaman ni Melissa ang nag-aapoy na selos nito. Asawa kita. I am the only one allowed to comfort you. Seryosong saan ni Nicholas. Dad! Tawag ni Lucas sa kanyang ama na kakapasok lamang ng kwarto. I'm leaving. Today, we're going back to our house. Dahil sa takot ni Don Manuel na magwala ang anak at mauwi sa aneurysm, nag-ayos agad ang mga tauhan nito. Walang nagawa si Melissa kundi sumama. Pagdating nila sa kanilang lumang bahay, isang modernong mansyon at gamit doon. Napuno ng mga alaala ng kanilang pagsasama. Parang bumalik ang lahat ng sakit at ng saya. Ang bawat dekorasyon na gamit doon ay tila mga multo ng nakaraan. Nang gabing yon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nagngangalit, tila sumasabay sa tensyon sa loob ng bahay. Si Lucas nagpadala ng sunod-sunod na mensahe kay Melissa. Nagtatanong kung saan siya pero hindi makasagot ang dalaga dahil nakabantay si Nicholas. Pumasok si Nicholas sa kwarto ni Melissa, ang kwarto nila dati. Nakasuot ito ng komportabling damit at bagaman may benda pa sa ulo, ang tindig nito ay mukhang naging dominante. Love, tawag ni Lucas sa malambing na boses. Naupo siya sa tabi ni Melissa sa kama habang ang tunog ng ulan ay humahampas sa bintana. I'm sorry kung nagalit ako kanina. Takot lamang ako. Nung nagising ako sa ospital na walang maalala, kundi ang mukha mo, naisip ko na baka mawala ka rin, na mahal kita, love. Hinawakan ni Nicholas ang mukha ni Melissa. Ang kanyang mga hinlalaki, dahan-dahang hinahaplos ang labi ng dalaga. I love you so much. Higit pa sa buhay ko, nung naaksidente ako, ang naisip ko kailangan kong mabuhay para sa'yo. You are my home, Melissa. Always. Sa ilalim ng madilim na silid at sa musika ng ulan, dahan-dahang inilapit ni Nicholas ang kanyang mukha. Hinalikan niya si Melissa, isang halik na puno ng pangungulila at pagmamahal. Naramdaman ni Melissa ang pagbagsak ng kanyang mga depensa. Ang pamilyar na mga labi ni Nicholas ay nagdala sa kanya pabalik sa panahong masaya pa silang nagsasama. Sa sandaling iyon, ang pamilyar na mukha ni Lucas ay tila naging malabong anino. Ang puso ni Melissa ay nagtaksil sa kanyang isip. Tumugon siya sa halik ng lalaki at sa hindi niya inaasahan, muli nilang pinagsaluhan ang wagas nilang pagmamahalan. Ngunit isa yon sa pinakamalaking pagkakamali na alam niyang magpapabago sa lahat. Nagising si Melissa sa yakap ni Nicholas. Ang init ng katawan ng binata at ang pamilyar na amoy nito ay nagdala sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit agad din tong napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Tumingin siya sa kanyang daliri. Ang singsing ni Lucas wala roon dahil tinago niya to sa kanyang bag para hindi makita ni Nicholas. Traidor ang pakiramdam niya. Traidor siya kay Lucas na naghintay at nagtiwala sa kanya. Dahan-dahan, bumangon si Melissa para maligo at magayos. Iniwan si Nicholas na mahimbing pa ang tulog, ngunit sa kanyang pagmamadali, nahulog ang kanyang bag mula sa mesa. Nagkalat ang mga gamit niya sa sahig, ang kanyang stethoscope, wallet at ang isang eleganteng envelope na kulay gold at puti. Di niya napansing nagising na pala si Nicholas dahil sa ingay. May ngiti na pinanood ng binata si Melissa na pumasok sa banyo. Sa kuryosidad, tumayo si Nicholas at pinulot ang mga gamit ni Melissa. Doon, nakita niya ang envelope. Wedding invitation. Dr. Lucas Valdez and Dr. Melissa Reyes. Basa ni Nicholas sa boses na nanginginig. Sa sandaling iyon, tila nananakit ang kanyang ulo. Ang bawat imahe ng kanilang nakaraan ay bumalik na parang lumaragas ang tubig. Naalala niya ang araw na nag-away sila dahil sa pagiging workaholic niya. Naalala niya ang araw na isinauli ni Melissa ang singsing
habang umiiyak ito ang mabilisang annulment ng kasal nila at higit sa lahat naalala niya ang huling gabi bago ang aksidente kung saan nakita niyang masaya si Melissa sa piling ni Lucas. Nicholas, okay ka lang ba? Lumabas si Melissa mula sa banyo. Laking gulat niya na makitang nakatayo si Nicholas habang hawak ang imbitasyon. Ang mga mata nito hindi na malabo. Puno na ito ng linaw, sakit at determinasyon. Hindi tayo kasal, Mel, sabi ni Nicholas. Ang boses ay seryoso at malamig. Naghiwalay tayo 1 taon ang nakakalipas dahil naging makasarili ako sa'yo. Napaatras si Melissa, napahawak sa pinto. Nicholas, naaalala mo na? Lahat. Naaalala ko ng lahat, Melissa. Habang si Nicholas ay humahakbang papalapit sa kanya. Naaalala ko kung paano kita binaliwala. Pero naalala ko rin kung paano mo ko inalagaan nitong mga nakarang linggo kahit alam mong may Lucas ka na. I'm sorry, Nicholas. Ginawa ko lang yon dahil sa pakiusap ng papa mo. Dahil lang ba sa pakiusap, Melissa? Hinawakan ni Nicholas sa magkabilang balikat ng dalaga. Tinititig ang kanyang mga mata rito. Dahil lang ba sa awa, kaya ka pumayag sa akin kagabi? O dahil hanggang ngayon, ako pa rin ang tinitibok ng puso mo? Di makasagot si Melissa. Ang katahimikan niya ay bumasag sa huling pag-asa ni Nicholas, pero hindi siya susuko. Naaalala ko ng lahat, Mel, at sa pagbabalik ng alaala ko, mas naging malinaw sa akin isang bagay. Hindi kita hahayaang magpakasal sa lalaking yon. Akin ka, noon pa man at hanggang ngayon. At aaminin ko, mahal pa rin kita. Hinayaan ko na maghiwalay tayo noon dahil alam ko, hindi ko may bibigay sa iyo ang buong ako dahil sa klase ng trabaho ko. Pero hanggang sa umalis ka sa buhay ko, nanatili ang puso ko sa iyo. Nanatili ako na anino mo sa loob na 1 taon. Lahat ng achievement, nandun sa buhay. Nandun ako. Kahit na hindi mo ako nakikita. Kahit ang pagkakaroon mo ng relasyon, alam ko. Pero wala akong lakas na bawiin ka dahil alam ko, mabuti si Lucas sa'yo. Pero nang mabalitaan kong ikakasal na, yun ang hindi ko kinaya. Lahat hanggang sa nagpakalasing ako para makalimot, dahilan para maaksidente ako. Hindi naman agad nakapagsalita si Melissa sa mga nalaman niya. Alam niya sa kanyang sarili na mahal niya si Nicholas. Patunay na ang nangyari sa kanila nung nakaraang gabi. Pero nakokonsensya siya para kay Lucas na walang ibang ginawa kundi ang unawain siya. Hayaan mo muna ako mag-isip, Nicholas. Nalilito ko sa mga nangyayari at paano si Lucas. Hindi ko siya gustong masaktan. Wika ng dalaga bago tuluyang tinalikuran si Nicholas. Wala namang nagawa ang binata kundi mapaiyak ng sandaling iyon at isang desisyon ang kailangan niyang harapin. Ang ilaban na kung anong tunay niyang nararamdaman, ang ibalik muli ang asawa niya. Simula ng gabing bumalik ang laala ni Nicholas at ang nangyaring pagtatalo nila sa mansyon, pinili ni Melissa na lumayo. Naghain siya ng leave sa ospital para iwasan ang anumang pagkakataon na mag-cruise ang landas nila ni Nicholas. Ngunit di tumitigil ang binata. Ang kanyang cellphone, walang tigil sa pagtunog. Mel, we need to talk. Hindi mo na mabubura ang nangyari sa atin sa pag-iwas mo? I'm outside your condo. Please let me in. I love you, and I know you still love me too. Don't marry him, Mel, please. Binasa ni Melissa bawat text pero wala siyang sinagot kahit isa. Bawat notification tila isang hampas sa kanyang konsensya. Hinaharangan niya ang numero ni Nicholas, ngunit gumagamit ito ng ibang cellphone para lamang maabot siya. Sa huli, in-off niya ang kanyang telepono at tinago sa ilalim ng unan. Gusto niyang burahin ang gabi na naganap sa kanila, ang init ng balat ni Nicholas at ang katotohanan na tumugon siya sa halik nito ng may pagmamahal. Kinabukasan, pilit siyang nag-focus sa preparasyon ng kasal nila ni Lucas. Kasama niyang nobyo sa isang sikat na bridal shop para sa huling fitting ng kanyang wedding gown. You look stunning, sweetheart. Masuyong sabi ni Lucas habang nakatingin kay Melissa suot ang puting bestida. Ang disenyo ay elegante, puno ng lace at beads pero para kay Melissa, tila ba napakabigat nito. Tila ba ang bawat hibla ng tela ay nagpapasikip sa kanya. Salamat, Lucas. Pilit ng ngiti ang sinukli ni Melissa. Ngunit ang kanyang isip lumilipad. Naaalala niya ang sinabi ni Nicholas na ang kasal na ito ay isang pagkakamali.
Habang tinitingnan ni Lucas sa mga sample ng wedding invitations at ang arrangement ng bulaklak, napansin niya ang madalas na pagtulala ni Melissa sa bintana. Ang dalaga na dati masiglang nagpaplano ng kanilang hinaharap, tila naging isang anino na lamang. Mel? Tawag ni Lucas sabay hawak sa kanyang kamay. Pangatlong beses ko na tong tinatanong. Gusto mo ba ang peonies para sa bouquet o mas gusto mo ang white roses? Kahit ano Lucas, ikaw nang bahala. Sagot ni Melissa, halatang nawawala sa sarili. Binitawan ni Lucas ang hawak na katalog at hinarap ang dalaga. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala pero may bahid na rin ng hinala. Sweetheart, okay ka lang ba talaga? Kanina ka pa parang nasa ibang mundo. Simula nang makalabas si Nicolas sa ospital at magkasama kayo, naging ganito ka na. May nangyari ba na hindi ko alam? Mabilis na umiling si Melissa, ngunit di niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Lucas. Pagod lang ako sa trabaho, Lucas. At alam mo naman, maraming inaasikaso para sa kasal. Normal lang siguro itong bridal jitters. Is it really just jitters? O dahil ba ito kay Nicolas? Diretsahang tanong ni Lucas. Ang boses nito ay kalmado pero ramdam ang otoridad. Natigilan si Melissa. Ang kanyang mga mata ay tila napako. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihin na wala na siyang pakialam sa ex-husband niya, pero ang imahe ni Nicolas na nagmamakaawa at ang pakiramdam ng kanilang pagsasama ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Ang kanyang pananahimik naging mas malakas pa kaysa sa anumang sagot. Mel, tinitingnan kita, pero parang di na kita maabot. Patuloy ni Lucas, ang boses ay nagsisimulang mabasag. Simula nang bumalik si Nicolas, tila ba kasama mo nga ako pero ang puso mo ay naiwan sa mansyon ng mga Montenegro. Tell me the truth, mahal mo pa ba siya? Hindi naman nakapagsalita si Melissa. Ang mga luha niya na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahan na pumatak. Bumabagsak sa mamahaling tela ng kanyang wedding gown. Ang pananahimik niyang yon ang naging pinakamasakit na kumpirmasyon para kay Lucas. I see, bulong ni Lucas, sabay bitaw sa kamay ni Melissa. Magpahinga ka muna, I will take you home. Sa loob ng sasakyan pa uwi, walang nagsasalita sa kanila. Alam ni Melissa na nasasaktan niya ang lalaking pinakamabuti sa kanya. Pero alam din niya na ang puso niya ay isang magulong digmaan sa pagitan ng utang na loob at ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi pala nawala. Ang gabi ay tila nakikiramay sa bigat ng damdamin ng nararamdaman ng bawat isa. Pinili ni Lucas na makipagkita kay Lucas sa isang rooftop, malapit sa ospital, isang lugar na walang gaanong tao, kung saan ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga sasakyan sa ibaba. Nadatna ni Nicolas si Lucas na nakatitig sa kawalan. May hawak na baso ng alak. Nang maramdaman ni Lucas ang presensya ni Nicolas, hindi siya lumingon. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging yelo sa lamig. Naaalala ko ng lahat, Lucas, panimula ni Nicolas. Ang boses niya ay isang malalim na may mapagpakumbaba. Naaalala ko na kung paano ko sinayang ang babaeng pinakamahalaga sa buhay ko. Naalala ko na kung bakit kami nagkahiwalay at kung gaano ko naging makasarili dahilan para masaktan ko ang babaeng walang ginawa kung di ang mahalin ako. Dahan-dahang lumingon si Lucas. Ang kanyang mga mata naninigas sa galit. Kung naalala mo ng lahat, bakit narito ka pa? Bakit di ka nalang lumayo at hayaan mo na kami maging masaya ni Melissa? Ikakasal na kami, Nicolas. Sa loob ng ilang araw, magiging asawa ko na siya ng totoo. Umiling si Nicolas. Dahil mahal ko siya, Lucas, at alam kong mahal pa rin niya ako. Ang amnesia ay isang aksidente pero ang pag-aalaga niya sa akin itong mga nakaraang linggo. Ang gabi na pinagsaluhan namin, hindi yun dahil sa medisina o dahil sa pakiusap ng papa ko. Yun ay dahil ang mga puso namin ay hindi nakalimot, kahit ang isip ko ay nagkaroon ng sugat. Sa huling sinabi ni Nicolas, tila may nagwala sa puso ni Lucas. Ang poot na kinikimkim niya mula nang muling makipagkita si Nicolas ay hindi niya na mapigilan. Mabilis na lumapit si Lucas at sa isang iglap, isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Nicolas. Napaatras naman si Nicolas, tumama ang kanyang likod sa railings. Lasap niya ang dugo sa kanyang labi pero hindi niya ibinalik ang suntok.
Nanatili siyang nakatayo, nakatingin ng diretso kay Lucas. Wala kang karapatan, sigaw ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Wala kang karapatan na sabihing mahal mo siya matapos lahat ng ginawa mo. Alam mo ba kung paano ko siya natagpuan 1 taon nang nakakalipas? She was a ghost of herself, Nicholas. Halos hindi siya kumakain. Gabi-gabi siyang umiiyak hanggang sa mawala na siya ng mailuha. Binigay ko ang lahat para lang buuin si Melisang muli. Ako ang nandoon nung dinurog mo siya. Muli, sinugod naman ni Lucas at tinawakan ang kwelyo ni Nicholas. Pinanood ko siyang masaktan dahil sa'yo. Ako ang bumuo ng mga pira-pirasong iniwan mo tapos ngayon, babalik ka na lang sa isang aksidente at sasabihin mong mahal mo siya. Ang kapal ng mukha mo. Ngunit di pa rin gumante si Nicholas. Inayaan na lang na itulak siya ni Lucas. Alam ko, Lucas. Alam ko na wala akong karapatan. Alam kong sapat ng dahilan para kamuhian mo ko habang buhay. Pero hiling ko lang huwag mo siyang itatali sa isang kasal na ang puso niya hindi buo. Huwag mo siyang parusahan dahil sa pagkakamali ko. Anong alam mo sa nararamdaman ni Melissa? Bulyaw ni Lucas pero unti-unti nang humihina ang kanyang boses. Napapalitan ng hikbi. Dahil titingnan ko siya sa mga mata na magkasama kami, Lucas. Nakita ko ang Melissa na mahal ko. Ang Melissa na hindi kailanman lumayo sa akin. Patawarin mo ko dahil nasaktan kita, pero di ko kayang makita siyang namumuhay sa isang kasinungalingan dahil lang sa utang na loob niya sa'yo. Nabitawan ni Lucas ang kwelyo ni Nicholas. Napaupo siya sa isang silya, ang kanyang mga kamay nakatakip sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay naging masakit. Sa puso ni Lucas, alam niya, totoo ang sinasabi ni Nicholas. Nakita niya ang pagbabago kay Melissa. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga habang sinusukat ang gown. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito tuwing tumutunog ang telepono nito. Mahal na mahal ko siya, Nicholas. Bulong ni Lucas sa gitna ng kanyang pag-iyak. Siya ang pangarap ko. Siya ang buhay ko. Alam ko, Lucas, at alam ko, mas mabuti kang lalaki kaysa sa akin. Pero ang pag-ibig hindi tungkol sa kung sino mas mabuti, kundi kung sinong hinahanap ng puso. Malumanay na sagot ni Nicholas. Tumayo si Lucas at pinahid ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Nicholas, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang lalaking nakikita rin ang sarili nitong sakit. Nakita ni Lucas ang sinseridad sa mga mata ni Nicholas. Ang dating mayabang na Montenegro ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking handang masaktan para sa isang pangalawang pagkakataon. Huwag mong sasabihin sa kanya na nag-usap tayo, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay naging matatag muli, pagaman puno ng lungkot. Gagawin kong dapat kong gawin. Pero tandaan mo to, Nicholas. Kapag pinaiyak mo siyang muli, hinding-hindi ko nahahayang makalapit ka pa sa kanya. Huwag mong sasayangin ang sakripisyong gagawin ko. Seryoso nang saan ni Lucas. Lucas, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nicholas. Hindi na sumagot si Lucas. Tinalikuran niya si Nicholas at naglakad papalayo. Sa bawat takbang ni Lucas, nararamdaman niya ang pagpunit sa sarili niyang puso. Pero alam niya, bilang isang lalaking tunay na nagmamahal, ang kaligayahan ni Melissa ang dapat mauna. Alam niya na ang kasal nila ay magiging isang kulungan lamang para sa babaeng gusto niyang makitang lumilipad. Hapon, na makatanggap si Melissa ng tawag mula kay Lucas. Ang boses nito sa kabilang linya ay kalmado na nagbigay kay Melissa ng kakaibang kaba. Inaya siya nitong magkita sa isang restaurant na paborito nilang kainan. Isang lugar na tahimik kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Pagdating ni Melissa, nakita niya si Lucas nakaupo na sa dulo, nakasuot ng paborito nitong polo at maayos ang buhok. Pero ang mga mata nito hindi magsisinungaling. May bahid ng pagod at lungkot na di kayang itago ng anumang pilit ng ngiti. Sweetheart, glad you came. Ani Lucas sabay tayo para alalayan siyang maupo. Iniabot nito ang isang bouquet ng mga paborito niyang bulaklak, ngunit tila may dulo ng pamamaalam ang bawat hawak nito. Lucas, okay ka lang ba talaga? Kanina pa ako hindi mapakali, pakiramdam ko may gusto kang sabihin na hindi mo masabi. Diretsahang tanong ni Melissa. Ngumiti lang si Lucas, isang ngiting mapait. Kumain muna tayo, Mel. Gusto ko lang muling maranasan ng ganito kasama ka. Halos hindi malunok ni Melissa ang pagkain. Ang bawat subo ay parang may nakabara sa kanyang lalamunan.
Ngunit ang mas lalong nagpatigil sa kanyang mundo ay nang makita niyang isang pamilyar na bulto ng lalaki na pumasok sa restaurant at dahan-dahang lumapit sa kanilang lamesa. Nicholas? Bulalas ni Melissa. Napatingin siya kay Lucas pagkatapos ay kay Nicholas. Anong ginagawa niya rito? Lucas, anong ibig sabihin nito? Tumingin si Lucas ng matagal kay Melissa. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na tila nagbibigay ng huling basbas. Melissa, mahal na mahal kita. Alam mo yan, di ba? Panimula ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila iiyak. Alam ko na kung itutuloy natin ang kasal, magiging mabuting asawa ka. Susunod ka sa akin, aalagaan mo ko, at baka sakaling maging masaya rin tayo. Pero alam ko rin na gabi-gabi titingin ka sa bintana, hahanapin ang puso mo sa ibang tao. Lucas, hindi. Ikakasal tayo, I promise you. Hikbe ni Melissa. Ayaw kitang ikulong sa isang pangako na ang kapalit ay ang sarili mong kaligayahan. Babe? Patuloy ni Lucas habang pinapahid ang luhang pumasok sa pisngi ng dalaga. Ayoko na maging asawang isang babae na ang tanging dahilan ng pananatili sa tabi ko ay utang na loob. Pinapalaya na kita, Melissa. Di dahil hindi kita mahal kundi dahil mas mahal kong makita kang tunay na masaya. Di na napigilan pa ni Melissa ang mapaiyak. I'm so sorry, Lucas. I'm so sorry. Napakabuti mong tao. Hindi mo deserve ang saktan ka ng ganito. Shh! Patawad din kung naging selfish ako at naniwala na sapat na ang pagmamahal ko para sa ating dalawa. I love you enough to let you go. Go to him. He's the one that your heart has been calling for all along. Be happy, babe. Bulong ni Lucas. Tumayo siya at hinila rin si Melissa para tumayo. Nagulat pa si Melissa nang harapin ni Nicholas si Lucas na kanina pang tahimik na katayo at puno ng respeto ang itsura. Sa harap ni Melissa, kinuha ni Lucas ang kamay ng dalaga at dahan-dahang ipinatong ito sa palad ni Nicholas. Isang simbolo ng paglilipat ng responsibilidad at pag-ibig. Ingatan mo siya, Nicholas. Seryosong bilin ni Lucas. Huwag mong hahayaang maulit pa ang pagkakamali mo noon. Iparamdam mo sa kanya ang tunay na pagmamahal. Nagigting ang panga ni Nicholas hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding emosyon. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Lucas. Isang mahigpit na handshake ang naganap. Isang pagkilala sa sakripisyo ng isa at sa pagsisisi ng isa pa. Salamat, Lucas. You are a better man than I'll ever be. Tapat na sabi ni Nicholas. Nang umalis si Lucas, tila nabawasan ng bigat sa hangin, pero naiwan ang sakit ng pamamaalam. Naupo si Nicholas sa harap ni Melissa. Hinayaan muna ang dalaga na pakalmahin ang sarili. Inabutan niya ito ng panyo at tahimik na naghintay. Mel, tawag ni Nicholas. Lumuhod siya sa harap ng dalaga. Aminado ako, naging workaholic ako noon. Binaliwala kita at inakala kong sapat na ang pera para maging masaya tayo. I broke you once and I hate myself for that. Pero nung nawala ang alaala ko, ang puso ko nang unang nakakakilala sa'yo. Sabi nila amnesia ang dahilan kung bakit tayo muling nagkasama. Pero naniniwala ako, tadhanang gumawa ng paraan para mabigyan ako ng pagkakataong itamang lahat. Patawarin mo ako sa lahat ng luha mo noon. Hayaan mong punan ko ang bawat sakit ng dobleng love. Tumingin si Melissa sa mga mata ni Nicholas. Wala nang lamig doon. Wala na ang pride. Ang nakikita niya isang lalaking minahal niya. Noon pa man, ang lalaking hindi nawala sa puso niya kahit na ilang beses pa siyang saktan nito. Nicholas, simula ni Melissa. Galit ako sa iyo nung matagal ng panahon. Pero sa loob ng ilang linggo na nagpanggap ako bilang asawa mo, doon ko na-realize na kahit ano pa ang gawin kong pagtakas, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Pinapatawad na kita at mahal. Mahal pa rin kita? Umiiyak na saad ng dalaga. Agad siyang hinila ni Lucas para sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng pangako at bagong pag-asa. I love you, wife. This time I'll be the husband you truly deserve. 3 taon ang lumipas. Isang maliwanag na umaga sa simbahan, nakatayo si Nicholas sa harap ng altar. Sa kabilang dulo naglalakad si Melissa, isang tunay na Diyosa sa kanyang puting gown. Sa gilid ng simbahan nakita nila si Lucas. Nakangiti ito. May kasama ng ibang babae sa kanyang tabi.
bakas ang tunay na kapayapaan sa kanyang mga mata. Nagpalitan ng tango ang dalawang lalaki, isang pagkilala na sa dulo ng lahat ang bawat isa ay nasa tamang lugar na. Nang makarating si Melissa sa tabi ni Nicholas, bumulong ang binata. I'm never forgetting this moment, Mel. Hindi ko makakalimutan kung gaano ko kaswerte sa'yo. Hinalikan ni Nicholas ang noo ni Melissa habang ang kampana ng simbahan ay tumutunog, hudyat ng simula ng kanilang masayang kwento. 5 buwan matapos ang kanilang kasal, ang mansyon ng mga Montenegro na dati balot ng katahimikan at pangungulila ay napuno ng bagong buhay. Hindi na to ang malamig na bahay na naging saksi sa kanilang hiwalayan noon. Ngayon, bawat sulok nito ay puno ng halakak at ng mga bagong alaala. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nakaupo si Melissa sa terrace habang hinahaplos ang kanyang tiyan, nakapansin-pansin na ang pag-umbok. 18 linggo na ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan, isang miracle baby na tila simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Naramdaman niya isang pares ng malalakas na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Nicholas ay agad na nagpatahimik sa kanyang sistema. How are my 2 favorite people doing? Bulong ni Nicholas sabay tapat ng kanyang palad sa tiyan ni Melissa. Ramdam niya ang mahinang sipa mula sa loob, isang bagay na laging nagpapaiyak sa kanya sa tuwa. We're doing great, Daddy. Nakangiting sagot ni Melissa. Masyadong malikot ang batang to ngayon, mukhang kasing kulit mo. Natawa na mahina si Nicholas at tinalikan ang balikat ng asawa. Kung lalaki siya, tuturuan ko siyang maging tapat sa babaeng mamahalin niya. At kung babae naman, sisiguraduhin ko na hindi siya makakatagpo ng lalaking katulad ko noon. Nicholas, tapos na tayo doon. Pag-aalo ni Melissa habang hinaharap ang asawa. Ang mahalaga kung sino ka ngayon. You stayed, you fought for us. I survived an accident to find my way back to you, Mel. Hindi ko nasasayangin ang bawat segundong kasama kita. Seryosong saad ng binata. Sa gitna ng kanilang paglalambingan, tumunog ang telepono ni Melissa. Isang larawan ang pinadala ni Lucas mula sa ibang bansa. Isang larawan ng kanyang sariling kasal. May kalakip itong maikling mensahe. Found my own happy ending too. Congratulations on the baby, Mel and Nicholas. Napangiti naman si Melissa. Ang sakit ng nakaraan ay ganap na ring naghilom para sa lahat. Ang kwento ni Melissa at Nicholas ay hindi lamang tungkol sa isang aksidente o pagkawala ng alaala. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakadepende sa kung ano ang naalala ng isip, kundi sa kung ano ang nararamdaman ng puso. Minsan, kailangan natin makalimot sa mga sakit at galit ng nakaraan upang mahanap ang daan patungo sa pagpapatawad. Tinuro ng kanilang karanasan na ang pagkakamali ay nagtutuwid. Lahat tayo nagkakamali, ngunit ang tunay na pagsisisi ay makikita sa pagbabago at paninindigan. Ang pagpapalaya ay pagmamahal. Tulad ni Lucas, ang pagpapaubaya sa taong mahal mo para sa kanyang tunay na kaligayahan ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Tadhana at pagsisikap. Maaaring pagtagpuin muli ng tadhana ang dalawang tao pero ang kanilang desisyon na manatili at magbago ang tunay na bumubuo sa isang happily ever after. Sa huli, ang pag-ibig ay parang isang sugat sa isip na naghilom. Maaaring may peklat na maiiwan bilang paalala ng sakit pero ang mahalaga ay ang bagong lakas na nakuha mo mula rito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Nicholas at Melissa. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais ko ibahagi sa inyo. Kung nais nyo na maghandog ako ng kwentong pag-ibig, ay may comment lang po sa baba at aking babasahin lahat. Maraming salamat po.